Hello guys, good day, good day, good day. May tuturo ako sa inyo kung paano gumamit ng spot adjustable welding para sa battery. Kasi syempre, gusto ko lang ituro sa inyo para at least may idea kayo kung paano ginawa yan. Pero kung meron ka naman kayong budget, sa akin kasi matagal ko nang pinag-ipunan to. Iniisa-isa ko yung mga gamit ko bawat sweldo ko sa trabaho. Yan, para nagkaroon ako ng ganto. So kasi pero pag wala kayong ganto, pwede kayong gumamit ng battery lang. Battery ng truck. O pwede rin 'yun, pero malakas ang amperahe kasi kayang sunugin yung pagdikitin yung i-spot niya dito sa battery. So kailangan natin ng siyempre pag mag-assemble kayo ng battery pack. Ito, idea lang to mga guys, ka DIY para may idea kayo. Ito, syempre battery. Ito ang tawag nito, battery fixture. Battery fixture ang tawag nito, single row. Ayan, waluhan yan. Meron ding maiksian nito. So, ganyan ang gagawin natin. Tapos, pag gumawa kayo ng battery pack, kung maramihan, gusto mo maraming ampere, isang parallel lang yan lahat. Tapos pag mataas ang voltahe, positive, negative dito. Positive, tas negative, positive, negative yan. Pag dudugtungin nyo lang sa ito yung tabbing wire. Pero mas maganda kung tingnan nyo rin kung kaya ng spot welding machine nyo ang tabbing wire kung makapal, hindi niya kayang padikitin. Pero ito, bagong order ko lang kasi to. Titingnan natin kung kaya to kasi yung ginagamit ko mas manipis pa dito. So, tingnan natin muna guys para ma-actual natin. So, nandito kasi, ito, meron siyang delay. Kung ilang minuto ang delay. Gusto mong i-ano ka agad. Yan yan 14. Pwede siyang ibira ka agad. Tapos meron siyang power para malakas yung kapit. So ito na, testing na natin para medyo may alam kayo kung paano mag-assemble ng ng battery pack, anong ginagamit nila, welding ba, ganyan. So ganito nga ginagamit. So i-try natin. Yan, umuusok pa. Pero palagay ko mukhang yan, dumikit na siya. Dumikit na siya. Ayan. Basta ganito lang ang gagawin yan. Tapos nyo na lang, positive dito, negative kung gusto nyong tumaas ang voltahe. Tapos step 1 pa lang to, mag-assemble pa lang ng ganito. Meron pa yung mga connection. Pero sa sunod, ayun, i-update ko kayo tungkol dito sa ginawa ko. Ayan, malaki to. Pina-stabilize pa lang yung kuryente niyan para lahat-lahat parehas. So guys, ganun na lang. Medyo maba na yung video natin. At least sa sunod na lang, lahat gusto ko kayo matuto. Gusto ko kayong bigyan ng idea kung paano ginawa ng mga tao, mga electronics o kahit ano-ano ba ginagawa na dito sa mundong ito. Patay tayo dyan. Basta isa-isahin ko kayo kung paano yung mga gamit ko, tapos kung paano gamitin, ganun, para gusto ko matuto rin kayo. Kaya sana wag kayong magsawa sa kapapanood ng video ko. So gagawa rin tayo ng mga kakaibang project na yung mga kalukuhan na project, kung paano nila ginagawa, ibubunyag din natin kung paano nila ginawa yun. Sige, that's it. Ciao, bye bye, till next time. Babush.